Hindi lang mga water districts na magreklamo. After our hearing, even subdivisions where Prime Water is the water provider began reaching out to my office. One of them is Lumina Homes in Tanza, Cavite, where residents have been waiting for the completion of water tank installations, and worse, Prime Water has no certificate of public convenience or even a pending CPC application with the NWRB. Nariyan din sa Tanza ang Carissa Homes, na halos hindi na mabilang ang reklamo ng mga netizens dahil sa patong-patong na problema. Sa Tierra Nova naman sa Caloocan, nakita natin hindi lang probinsya ang apektado kahit sa loob ng Metro Manila. Hirap din ang Prime Water na magbigay ng maayos na serbisyo. After the first hearing, La Poblacion immediately reached out to our office as a last resort after years of begging for assistance from different government agencies. Nagmamakaawa pa po. Halos tiklop-load na sa pamamakawa itong mga taga-La Poblacion. 15,000 residents ang apektado pero hanggang ngayon walang matinong solusyon. Ang mas malala, 10,000 pesos lang ang penalty. Nasaan ba itong loko-loko itong NWRB? Ba 10,000 ang penalty? NWRB, nandiyan ka ba? Sako. Kayo talaga, ayusin trabaho niya. 10,000 lang ang multa. With all these complaints, my question becomes a plea. NWRB, LGU, DNR, we need your help. Whether you like it or not, you should help. Ano na po ba ang ginagawa niyo para tugunan ng ganitong kalaking problema? The bigger picture is clear. There is overlapping and fragmented regulation in the water sector. Not only water district feel this, even subdivisions depend on private water providers suffer from the same regulatory confusion. May video po tayo bago tayo magtapos. Sa kalidad po ng tubig talagang worse eh. Yung service nila, yung mga hindi napapabayaan, nagkakaroon ng lumot, and then yung servisyo sa tubig na supply, talagang kulang na kulang. Kami po ay hinihingi ng kaunting addition kailan na may ayos yung tanki na to. Kasi po, pero permission na lang naabot namin pang-apat na itong beses na nasira. Kailangan bagsak na po yung mga kisame namin at nangyari na pinalik po. Kaso yung kisame ko, babagsak na. Huwag na natin yung tayo makapermisi pa ng buhay ng tao. 5 years na po ako dito sa Lakot. Madalas ko na-encounter ang mawalan ng tubig. Kapatid ko mismo yung tangke pero nawawalan ako ng tubig. Napakabaho ng tubig nang lumalabas sa tangke ng prime. Dahil nga nahihirapan kami dun sa tubig na iniinom, kami na bumili ng filter. Ayan, yung ganito, mga umaabot lang siya ng mahigit 1 buwan. Yung ganyan picture. Ayan po, yung picture niya. Ayan. Bulating maliliit. Bulating? Opo. Pagbukas mo may bulating na lumalakas sa dito. Hindi namin na naiinom. So, hindi siya drinkable. Hindi rin siya pwede masyado gamitin sa gamit. Lalo na pag sa puti. Kasi nag-iiba yung kulay niya. Wala ang tubig, hirap. Kasi tinatanggi ang ibang customer ko para kasi walang tubig. Paano kung magbabanlag kasi sakali mo magpapariban dyan yung kulay. Pag hindi mo na subaybayan yung tubig, medyo may pagkadili yung namin, pagluluto, yung paghuhugas. Yung tubig ng Lakot, sobrang baho minsan, biglang lalabas brown na brown, napakalakas na rin din sa mga pansala. Libo ang alaga nun.
Hindi kami. So, noon pa man nangangarap na kami na matutulik sana sa water district. So, hindi na nila ma-approve gawa ng subdivision na ito, private. So, wala kami magawa. Ayun po, nagtitiis po kami na ganun ang tubig. Hindi mainom, maraming lumot, may kalawang. Ako po si Charlie Marciano at aking makasabahan at taga na poblasyon. Nananawagan po kami kay Senator Rapi Tulfo na maaksyonan po ang serbisyo ng patubig dito sa poblasyon. Prime Water, we ask you to meet us halfway. If you want this problem to go away, maybe it's time to walk away. There's a chance for you to be the solution. Allow for smooth mutual transition for those JDAs that wish to terminate. Help them recover from the performance bond. Consider this option. If not, haba lang pong usapan natin dito. Magpapasko na at tubig pa rin na nasa wish list ng ating mga kababayan. Kaya handa akong mag-hearing tungkol dito hanggang sa dumadali na reklamo tungkol sa tubig nila hanggat hindi po ito naresolba. Maraming salamat. And now, it's your turn, Senator Risa. If you have an opening statement, if not, you can start the question and answer. Salamat, Mr. Chair. Opo, gaya ng sinabi ko sa Chair kanina, wala po akong opening statement. Salamat. Sisimulan ko na po yung pagtatanong. Dahil nakikiisa ako sa Chair na sana makalikha na po tayo ng mga solusyon na simula ngayon, bago magpasko at bagong taon, ay masimula na rin suportahan, lalo na sa mga LGUs at water districts na nagsimula na o kaya masimulan sa iba pang mga area. So yung unang tema ko po, Mr. Chair, for a public sector-led alternative. Pakisabi po kung nagkakamali ako. My understanding is that LUA and the PPP Center are aware that the owners of Manila Water and Maynilad are interested in acquiring Prime Water. That being the case, no one would begrudge you, either the administration or the center, for playing some kind of role in easing a transition. Especially since not all of the water districts naman presently in joint venture with Prime Water want to terminate the contract. Nabanggit nga ni Chair, may mga siyampa na hindi naman. So ang unang tanong ko po, Mr. Chair, maaari niyo po bang sabihin, LUA at saka PPP Center, sabihin sa amin kung ano kaya ang mga papel na maaaring gampanan ng administration, ng center, sa ganitong transition? Sabihin po ninyo sa komite, halimbawa, kasalukuyan na ba kayong nakikipagnegosasyon para sa regulatory forbearance o pag-aayos ng taripa upang mapaganda ang presyo o valuation para sa nagbebenta? O baka naman, maaari niyong sabihin sa komite kung kayo na mismo ang namamagitan o nagbo-broker sa ganitong transition para sa pagpasok ng posibleng bagong may-ari ng Prime Water. So yan ang una ko pong tanong, Mr. Chair. Si Lua po. Answer the question, please. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair. We are aware at LUA that certain parties are interested to take over or buy Prime Water. However, ma'am, wala naman nakikipag-usap sa amin to broker, negotiate, shoehorn, or facilitate the deal. However, on our side, we are taking a look at the possibility, including yung regulatory management yan. Kasi nga, with LUA, the rates that certain water districts are using were not LUA issued. They were issued by NWRB. And there may be differences. So we're looking at that. Kami po sa LUA ng energy industry in the water, to the water industry. Nandun pa po kami ngayon right now. But we're aware that there are parties that are willing to buy Prime Water. Salamat kay Atty. Salonga, Mr. Chair. Maigi na may mga parang peg tayo, handholds, footholds kahit mula sa ibang industriya na kinoconsider niyong i-apply sa sitwasyong ito.
I'd like to hear, Mr. Chair, from the PPP Center, pati dun sa issue na kung wala ring nakikipag-usap sa center tulad ng walang nakikipag-usap sa administration. Pero posible bang maging proactive kayo or in a way motu proprio or offer some kind of role, lalo na't kinoconsider na rin ng LUWA gamitin ang pareho o katulad na basihan o proseso tulad sa energy industry, Mr. Chair. Good morning, Sir Chair. So, we can, based na po sa news monitoring namin, we can confirm na may mga balita. But similarly, wala na din pong nag-reach out sa amin with regard to any buyout or similar initiatives. Yes, we can ask kung ano na yung progress of these discussions. On the part of the PPP Center, facilitation po kami. So if this formalizes and pushes through, we can definitely assist making sure na any turnover, any handover is done appropriately. Pa-follow na po natin yung mga provisions ng PPP code because as you are aware, ito pong mga kontratang to were entered prior. Sa PPP code, there are better provisions on making sure na walang hinto sa operation ng mga water districts. Mr. Chair. Salamat, Attorney Nan Santiago, Mr. Chair. So, bagamat yung mga JVs na posibleng ma-acquire ng ibang private concessioner on the private side ng mga PPPs na ito, before nga na isabatas yung tungkol sa PPP Center. At least salamat na sinabi nyo na pwede kayong magtanong at kung ma-formalize ito, pwede kayong i-exercise yung facilitative role nyo or pwede kayong mag-assist. Willing din ba ang center na in a way mag-signify, mag-offer dun sa prime at sa mga posibleng bumili nito? Yes, Mr. Chair. Pwede po. Salamat, Mr. Chair. Then, however, given that water privatizations fail at least half of the time, kaya ba ng LUWA at ng PPP Center na gumawa ng higit pa sa pagiging transaction broker para sa isang bagong pribadong buyer? By this, Mr. Chair, I think this is important because tulad sa anumang bagay pa sa buhay siguro, there should always be a plan B. If nothing else, a plan B will increase the bargaining power of the water districts, especially if the new possible owners of prime water may not be given guarantees that the services will improve soon. So, to my second question, Mr. Chair, kaya bang maglatag ng LUWA at ng PPP Center ng mga elemento ng alternatibong modelo at proseso ng transition na bagit na kanina yung ginagawa na sa energy sector. Dito naman sa water sector, alternatibong modelo kung saan ang LGU, halimbawa, ang tatay yung financier o yung LGU yung tatay yung joint venture partner para sa mga catch-up plans ng water district. At ang LGU ang tatanggap ng royalties sa halip na ibigay ang monopolyo sa isang pribadong konsesyonaryo, Mr. Chair. So, si Attorney Salonga, Mr. Chair. Mr. Chair, Madam Chair. Actually, that's already being discussed in different water districts. Gaya sa power sector, pinaplano po namin hatiin. Kasi yung mga water rights po natin, usually ang may-ari niyan LGUs. Sa power sector, pwede nating hatiin, kaya sa water sector, yung generation o bulk water can pertain to the LGU, whereas distribution can pertain to the water district. That's already being done in some provinces. Yung province itself ang nakipag-partner na meron silang bulk water supply and they supply the water district. That is nothing new, pero kailangan nating gawing mas robust kasi minsan hindi maayos yung kontrata. Kung mati-template natin yan for use for the water industry with water districts, pwede yan. Financing of LGUs, pwede naman. Actually, kung ang LGU magpapautang sa water district, kailangan lang po namin magbigay ng waiver. Kasi po, sa charter namin, ang water district, pwede lang umutang sa LUWA kung walang waiver. Kung magbibigay kami ng waiver, the water district can borrow from government banks
or even LGUs kung magkakawan sila ng joint venture. In fact, our laws do not prohibit that. Pwede nating gawin. Kami po kasi sa LUA limited talaga yung financial capabilities namin.